So mga bagay na kapag inisip mo, totoo at talagang hindi ka na maghahabol sa isang lalaki. Yes mga kamamay, kung ikaw man sa puntong ito, sa pagkakataong ito, ikaw yung babae na hindi mo maintindihan na sa kabila ng mga ginawang pananakit, pagtataksil, ibinigay na problema sa iyo ng isang lalaki is nandiyan ka pa rin humahabol sa kanya. Nandiyan ka pa rin, nagmamakaawa sa kanya. At nandiyan ka pa rin, na tinatanggap pa rin siya ng paulit-ulit. Nagiging martir ka na. Nagiging marupok ka na. Bakit? Ano bang nakita mo sa lalaki na yan kung bakit hindi mo magawang iwanan? Bakit hindi mo magawang itigil ang paghahabol sa kanya? Which is kahit given na naman yung mga dahilan, yung mga bagay para bumitaw ka, para tumigil ka sa pagkabaliw sa kanya, para tumigil ka sa paghahabol sa kanya, pero bakit hindi mo pa rin magawa? Anong problema? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Mga kamamay, pero hindi pa dyan natatapos ang lahat. Kung sa tingin mo wala ng pag-asa na magbago ka, sundin mo yung mga bagay, yung mga tips na sasabihin ko sa inyo ngayon. At sigurado ako, matitigil ka sa paghahabol sa kanya once na inisip mo yung mga sasabihin ko sa iyo sa video ito. Kaya mga kamamay, bago ko to simulan, isa lang ang hinihiling ko, if ever na sa tingin mo, sa palagay mo makakatulong yung mga advice, yung mga videos na ginagawa ko dito, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment ka na rin dito kung sa tingin mo meron kang sitwasyon, pinagdadaanan sa pagkakataong ito na gusto mong ipaalam sa akin. So baka matutulungan kita. Okay? So kung nagawa mo na yung lahat ng yan, wala nang panahon pa para atin pang pahabain yung video na to. Simulan na natin. So ano nga ba yung mga bagay na kapag inisip mo ay sigurado nahihinto ang paghahabol mo sa isang lalaki? So number 1, kapag inisip mo yung mga salitang binitawan niya ng pangmamaliit niya sa iyo. Yes mga kamamay, sa tuwing naririnig mo ulit na sumagi sa isipan mo yung mga salita, yung mga masasakit na salita ng pangmamaliit niya sa iyo, sigurado ako, matatauhan ka. Lalakas yung loob mo na itigil yung paghahabol sa kanya. Sapagkat naiisip mo na wala namang ginawang magandang isang tulad mo sa kanya. Lagi kanyang minamaliit. Halos lahat na lang ng ginagawa mo sa kanya, mali para sa kanya. Di ba? Ang hirap lumugar. Ang hirap makisama sa isang taong ganyan. Lagi kang minamaliit. Lagi kang inaalipusta. Lagi kang ipinapahiya. Lagi kang sinasaktan through words, emotionally. Di ba? Isipin mo lagi yon. Yung mga masasakit na halos tumagos sa puso mo ang sakit. Isipin mo yon. Ang hirap kasi sa iyo. Okay, pag nakita mo yung lalaki, lumalambot ka na naman. Pag nasuyo ka ng lalaki, rumurupok ka na naman. Bakit ka ba ganyan? Kamamay, mahal ko eh. Kamamay, siya na yung buhay ko eh. Kamamay, hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit ganito to. Mga kamamay, alam ko na naipit ka lang sa sitwasyon. Mga kamamay, alam ko nagmahal ka lang. Pero minsan ang pagmamahal, mali na rin eh. Hindi mo na minamahal lang sarili mo. Nawawala na yung paggalang, nawawala na yung pagrespeto mo sa sarili mo. At kalauna sa bandang huli, ikaw yung kawawa, ikaw yung mauubusan, babae ka pa man din. Kaya please mga kamamay, sa mga oras na masyado ka nang nabubola, masyado ka nang nahuhumaling sa isang lalaki, isipin mo yung mga bagay na sinasabi niya sa iyo noon, na nagpapakita ng pangmamaliit niya sa iyo. Sigurado ako natitigil ang paghahabol mo sa kanya sapagkat marirealize mo na halos lahat ng ginawa mo sa kanya, pagdating sa kanya, mali. Kaya please mga kamamay, itigil nyo ng paghahabol at isipin nyo yung mga pangmamaliit niya sa iyo noon para tumigil ka sa paghahabol. So malinaw tayo dyan mga kamamay ha? So number 2, isipin mo na sa tuwing maghahabol ka, doon bumababa ang value mo. Yes mga kamamay, isipin nyo palagi yon. Na sa oras na ikaw yung magpapakita ng kahinaan mo sa kanya, ikaw yung tatanggap muli sa kanya sa kabila ng mga kalukuhan niya, sa kabila ng mga hindi niya matakasang problema, nandyan siya muli at bumabalik sa iyo. Nagiging solusyon ka lang sa mga problema niya. Pero kapag masaya siya, iba yung hinahanap niya. Kapag ka ganun mga kamamay, isipin mo na kapag naghabol ka sa kanya,
bumababa ang value mo. Alalahanin mo ang sarili mo. Alalahanin mo ang paggalang mo sa sarili mo. Alalahanin mo yung ngiti, yung natural, yung genuine na ngiti mo noon. Na mahal mo pa yung sarili mo. Na kaya mo pang lumayo sa kanya once na sinaktan ka niya. Ang hirap kasi sa iyo ngayon, kahit saktan ka niya, kahit pinagsiselos ka na niya, nandiyan ka pa rin. Hindi ka makaramdam ng sakit. Alam mo na ng bababae, nandiyan ka pa rin. Nagbubulag-bulagan ka pa rin. Isipin niyo mga kamamay, na sa tuwing magloloko yan, nababawasan ang pagmamahal niya para sa inyo. Kaya please, huwag kayong maging martir. Huwag kayong maging marupok. Isipin niyo kapag hinabol niyo yung maling tao na yan, bumababa ang value niyo, lalo kayong hindi mamahalin. Lalo kayong hindi papansinin. Lalo kayong hindi papakitaan ng respeto kapag kaganyan. Kaya once na saktan kayo, lokohin kayo ng isang lalaki, huwag niyo nang habulin pa. Isipin nyo na lamang na bababa ang value ninyo once na hinabol nyo yung lalaki na yon. Okay? So, malinaw tayo dyan mga kamamaya. So, number 3. Kapag inisip mo na mag-no contact rule kapag sinasaktan ka na niya, yes, maiiwasan mo ang maghabol sa kanya once na inisip mo na mag-no contact rule kapag sinaktan ka niya. So, sapagkat hindi ka na magpaparamdam, hindi ka na magme-message, hindi ka na mag-a-update. At higit sa lahat, hindi ka na maghahabol. Once na inisip mo ang mag-no contact rule, at lalo na kung ini-apply mo ito sa inyong relasyon, malamang makakamtan mo ang respetong muli. Muli niyang makikita ang halaga mo. Muli kanyang bibigyan at lalaanan ng oras sapagkat iisipin ka niya, mawawalan siya ng isang high-value babae sa buhay niya kapag ginawa mo ang mag-no contact rule. Kaya isipin mo na yan. Bago pa mahuli ang lahat, bago ka pa niya maunahan, bago pa siya makahanap ng iba, kailangan isipin mo na mag-no contact rule. Kung sa tingin mo talagang hindi mo na maramdaman yung pagmamahal niya, doon muling susuloy o muling uusbong ang pagmamahal niya para sa iyo. Kaya kapag inisip mo na mag-no contact rule, malamang sa malamang, mahihinto ka sa paghahabol at makikita ng isang lalaki ang halaga mo. Okay? So malinaw tayo dyan mga kamamaya. So next, kapag inisip mo na ikaw yung babaeng high value at hindi ka para sa kanya talaga, yes mga kamamay, kung inisip mo na ikaw yung babae na okay, ikaw yung babae na high value, kaya mong tumayo sa sarili mong paa, kaya mong mag-provide para sa sarili mo, kaya mong mabuhay kahit wala siya, kaya mong ngumiti, okay, nang wala siya. Kapag ganyan ka, high value ka, maaasahan ka, ikaw yung babaeng provider, kahit babae ka, provider ka. Sa bandang yon, pag inisip mo na high value ka, hindi ka maghahabol. Isipin mo na, high value ako, hindi ako para dito. Kasi puro problema to, hindi kami bagay. Hindi siya high value, hindi siya swak sa akin, hindi siya fit sa akin. Doon pa lang maiisip mo na ang layo ng pagkakaiba ninyo eh. Doon pa lang maiisip mo, hindi kayo fit sa isa't isa. Ikaw level 10, siya level 2. Di ba? Ikaw lang yung nagtsatsaga sa kanya eh. Ikaw lang yung nagtitiis sa kanya eh. Nakita mo na ang daming sablay, ayaw mo pang bumitaw eh. Ayaw pang tumigil ang pagkahabol. Kamamay, gwapo eh. Walang halaga ang gwapo kung palagi ka namang niloloko. Walang halaga ang itsura kung hindi naman maaasahan at lagi namang problema ang iniaabot sa iyo. Di ba? Kaya please mga kamamay, isipin mo na high value ka at hindi ka bagay sa ganong klase ng lalaki. Sa paraang yan, sa pag-iisip mo ng bagay na yan, may iwasan mo ang paghahabol. And last, isipin mo na hindi mahalaga ang itsura kesa sa ugali. Lagi mong iisipin yan mga kamamay. Hindi mahalaga kung ano yung nakita mo sa kanya noon. Mas mahalaga pa rin yung pag-uugali ng isang lalaki. Unahin yung ugali, bonus na lang ang itsura. Kaso nangyayari ngayon, baliktad eh. Halos karamihan ng mga babae ang inuuna, pogi. Pogi ba yan? May rereto yung kaibigan, pogi ba yan? Pag pangit, wag na lang. Okay, may nakitang lalaki, uy, pogi, gwapo. Ako na yung manliligaw. Kakababae ka, ikaw yung manliligaw. Wag ganun. Isipin nyo palagi na mahalaga ang ugali. Yung nasa sa loob, hindi yung itsura. Kaya pala hindi mo maiwanan eh, gawa ng gwapo. Yung laging dahilan mo, kamamay gwapo eh, hindi ko maiwanan. Kamamay macho eh. Kamamay dax eh. Kaya hindi ko maiwanan. Kayo rin, bahala kayo. Ako na nagsasabi sa inyo. Kung puro kayo materialistic o puro kayo panlabas na kaanyuan ang nakikita sa isang lalaki,
malamang sa malamang, wag na kayong magtaka, wag nyo nang hintayin na balang araw iiwanan kayo ng mga yan. Sapagkat sa pag-ibig, hindi mahalaga ang itsura eh. Dapat priority nyo ang ugali. Bonus na lang ang itsura. Isipin nyo yon. Bonus na lang dapat ang itsura. Dapat i-priority nyo yung ugali. Isipin nyo palagi yan para maiwasan nyo ang pagkahabol. Kung toxic na yung lalaki, kahit gwapo yan. Kung toxic na yung babae, kahit maganda yan, iwanan ninyo. Hindi man po pwede na palaging puro ganda, puro gwapo lang eh. Dapat kombinasyon. Kung kombinasyon, jackpot kayo. Kaso minsan talaga, hindi pinagtutugma yan eh. Maganda pero balasubas naman ang ugali. Gwapo pero salaula naman. Ganun mga kamamay, huwag niyo isipin ang itsura. Kung palinghado, alpasan ninyo. Kung palpak ang ugali, puro problema sa buhay, pagpalit ninyo. Ganun lang kasimpleng buhay. Choice ninyo ang maging masaya. Kung nagbabago, walang problema. Pwedeng pagbigyan yan. Pero kung yan na talaga yan, wanan nyo na. Isipin nyo palagi yun para maiwasan ninyo ang paghahabol sa isang tao, sa isang lalaki o sa isang babae. So mga kabamay, yan lang muna siguro sa ngayon ang ating topic. Sana kahit paano makatulong sa mga martir dyan, sa mga matiisin daw, matiisin kung tawagin, pero sa totoo lang marupok at mga martir ang tawag sa inyo. Sana magising na kayo. Sundin nyo lang yung mga bagay, yung mga tips na yan. Sigurado ako makakatulong yan sa inyong buhay, pag-ibig. So, for more video and love advice sa mga kamamay, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment dito para maging magkakatropa tayo, magkaka-vibes tayo, at syempre para maging kuya nyo rin ako na handang magbigay ng advice. So, kung gusto magpa-advice, tawagan nyo lang ako. I-message nyo lang ako, and I'll be there. So, yun lang sa ngayon mga kamamay. Lagi nyo tatandaan, mahal ko po kayo. Kung sa tingin ninyo, wala na nakikinig sa inyo, wala nang makaintindi sa inyo, nandito lang ako. So, see you for our next vlog. Paalam.